Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan naman si Terra Classic. Yan, sapagkat yung community ni Terra Classic ay humiling po sila kay Binance na sunugin ang 50% ng USDC fees. Yan, para matupad yung kanilang ambisyon na magkaroon ng na repeg. Ayan, repeg ang USDC. Kung pag sinabi po nating repeg ay yung value ng USDC ay magiging pareho ito sa value ng US dollar. At yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, pagbibigayan kaya ni Binance. Yan ang kahilingan ng Terra Classic community na sunugin ni Binance ang 50% ng nakokolekta nila na USDC fees. Yan, para matupad ang kanilang ambisyon na magkaroon ng repeg ang USDC. Ayan, sa fiat currency na US dollar. At yan ang ating aalamin sa balita na ito. At ayan, sabi dito ay the Terra Classic community is weighing a proposal that requires Binance to burn a portion of its USDC trading fees alongside other measures to repeg the USDC stablecoin. Ayan. Ang USDC ay ang stablecoin po ng Terra Classic. Ayan. Alam naman po natin na, noon ay nagkaroon ito ng problema at nagkaroon ng DPEG. Kaya yan po yung problema hanggang sa ngayon. Talagang yung gusto nilang mangyari ay magkaroon ng repeg. Ayan, makabalik ang USDC. Ayan, makabalik ang value ng USDC. Ayan, magkaroon ng repeg sa value ng US dollar. Ayan, sabi dito ay, since the infamous Terra collapse in May 2022, community members have consistently sought measures to recoup their investments and potentially help the project regain its once prestigious status in the cryptocurrency ecosystem. Ayan, noong May 2022 po naganap yung Terra collapse na yan. Yan, hindi ko po alam kung naabutan ninyo ang Terra collapse na ito. Yan, masyado pong madrama ito. Yan, madrama yung naganap na pangyayari dito. Yan, mapapaiyak ka sa sobrang kadramahan ng mga yung pangyayari na yan. At ayan, sabi dito ay a pair of new proposal on the Terra Classic Governance Forum represent the latest of such efforts. Ayan. One of the proposal hopes to implement new measures to help grossly depeg Terra Classic USDC or stablecoin regain parity with the US dollar. In a nutshell, the proposal hopes to compel leading cryptocurrency exchange Binance to burn 50% of the trading fee it receives from USDC trading pairs on the platform. Ayan nga, yung sinabi natin kanina na talagang ginagawa ng buong community ng Terra Classic, yan, para makabangon ang na-depeg na stable coin nila na si Terra Classic USD or ang USTC. Kaya yan, sila ay nakikiusap kay Binance na kung pwede ay sunugin na lamang nila yung 50% na trading fee na kanilang nakukuha sa mga USDC trading pairs yan dito sa kanilang platform. Pero yan, iwan po natin kung papayag dyan si Binance kasi yung trading fee na ito ay kita nila yan. Yan, mapupunta yan para sa kanila. Siyempre, parang yan na rin yung kanilang sahod. Yan, dyan po sumasahod yung platform na si Binance kasi yung pagsusunugin nila ito. Parang saan naman mapupunta, saan naman nila kukunin yung kanilang kita rito. Kaya parang alanganin na papayag dito ang Binance. Yan, at saka mukhang parang napakalaki po ang 50%. Parang hati.
Yan, siguro sa kanila lang ay makukuha lamang nila ay 50% tapos 50% yung masusunog. Ayan, pero hindi natin alam. Mabait naman po si Ginoong ZZ. Recall that Binance already burns 50% of the monthly trading fees it accumulates for Terra Classic or Luncy pairs. Thus, the current move seeks an extension of this provision to USTC pairs, with Binance offering USTC USDT and USTC BUSD trading. These pairs had a combined trading volume of around $5 million in the past 24 hours. Ayan, kung natatandaan po natin, ay nagsusunog na po si Binance ng 50%. Yan, kada buwan sa trading fee na kanilang nakukuha dito sa mga trading pairs ni Luncy. Ayan. At ngayon ay kahilingan ng Terra community na isama na rin ang USTC. Yan, nagganon din yung gawin dito kay USTC. Yan. Hindi ba parang sumusobra na yata yung kahilingan na ito? Ayan. Parang ayan, para lamang makabangon, parang si Binance na yung naging susi para makabangon ang nag-collapse na Terra Classic. Ayan. Kaya gusto naman nila ay si USTC. Ayan, pero hindi natin alam. Gaya nga ng sinabi ko kanina ay mabait naman si Ginoong Sisay at mukhang isa po siya sa mga talagang gusto niyang suportahan ng todo ang Terra Classic. Kaya ayan, baka papayag siya. Ayan. Siguradong matutuwa ang community ng Terra Classic kung pumayag siya. Ayan. Proposal argues that having the world's largest crypto exchange burning a portion of the USDC supply would help in the campaign to repeg the stablecoin and potentially raise the value of Luncy. Ayan, totoo po yan, sigurado yan. Kung talagang tutulungan ni Binance, ayan, ang world's largest crypto exchange, ang USDC, ay talagang para makaripeg ito sa US dollar, ay talagang tataas ang value ni Luncy. Such a move would also likely encourage other exchanges to do the same. Yan, bringing big benefit to investors that hold either USDC or Luncy, the proposal claims. Ayan. Kung maaring kung ginawa raw po ito ni Binance ay maaring gayahin na rin daw po ito ng ibang mga exchanges. At yan, magkakaroon talaga ito ng malaking benefit. Ayan, big benefit sa mga investors na nagko-hold ng USDC at saka Luncy. Ayan, ang problema dito ay ayan, kung gugustuhin nga ba ng mga ibang mga exchanges, kasi alam po natin yung gaya ng sinabi ko kanina ay yung mga exchanges na yan, yung mga transaction fees, ay yan po talaga sila kumukuha ng kanilang kita. Ayan, at syempre kung hindi siguro madamot yung nagmamay-ari ng exchange ay papayag sila. Ayan, pero kung pag hindi ay ayan. At the time of writing, 40.74% of voters favor Binance introducing a USDC burn program. However, 57% of voters choose to abstain, with just 1.87% directly voting against the move. Ayan. Yan po yung mga percentage ng mga nag-votes. Community members in favor of Binance burning USDC will hope the proposal gains 4.4% of the participation is still required for it to reach quorum and additional votes in favor. Ayan. Bitin po ng 4.4%. Ayan, yung votes para ma-reach nito ang quorum and additional. Ayan, for it to reach the quorum. Ayan po ang sabi rito. Related proposal to limit USDC minting. Ayan, meron na rin silang proposal dito na i-limit or limitahan ang pagmi-mint ng USDC, or kung pag sinabi po nating mint ay ito po yung proseso na dagdagan yung supply ng USDC. At masasabi kong dapat po ito po ay
tama po yung proposal na ito na dapat i-limit yung maintain ng USTC kasi bagsak po talaga ang USTC at hindi po natin kailangan na mag-mint. Yan, saka lamang tayo mag-mint kumbaga yan, medyo okay na ang value ng USTC. Another proposal currently up for a vote on the Terra Classic governance seeks to limit USTC minting. The move would leave any USTC minting offer open to community voting and close loopholes that increase the stable coins supply. Ayan, tama po yan. Wag nilang dadagdagan. Hindi na kailangan na dagdagan yung bilang ng stablecoin na USTC na ito. Yan, kasi mababa yung kanyang presyo. Kung pagdadagdagan mo pa yan, ay talagang mahihirapan itong makaakyat or makamit nito ang kanyang repeg. At press time, the proposal remains hotly contested with its future likely impacting the related proposal for Binance to burn USDC. 47.32 of votes for favor the minting limitations while 44.34 are against the move. So yan, halos malapit yung voting na ano dito. Yung against dito sa proposal na ito ay 47.32 votes. Favor po pala. Yan, yung mga sang-ayon dito. Yan, sa proposal na ito ay 47.32 at yung against naman or hindi sang-ayon ay nasa 44.34, halos malapit. Regardless of the outcome, the Terra Classic community's efforts to repeg USDC's value back to the USD represents a hugely ambitious mission. The collapsed stable coin trades at $0.012, gaining 1% in the past 24 hours. Ayan. Huge ambitious na mission daw po. Ayan, yung ginagawa ng Terra Classic community ngayon na i-repeg ang USDC. Yan, pabalik sa US dollar. Ayan. A huge ambitious mission. Ibig sabihin ay napakahirap nito. Ayan, malaking mission ito. Ayan, kasi ang value ng USDC ngayon ay nasa 0.012. Ayan, may 0 digits po siya. May isang 0 digits. Kaya po sinabi rito na a huge ambitious mission. Ayan. Ngayon, ang masasabi ko naman dito, ayan, parang inaasahan po talaga nila na si Binance ang magpapaangat, yan, or malaki yung maiaambag na tulong ni Binance dito kay Terra Classic. Ayan. At masasabi kong pwede yan. Pwedeng mangyari ito kung sasang-ayon si Ginoong CZ. Yan, kung sobrang bait po talaga ni CZ, talagang todo support siya. Kung talagang siya ay todo suporta dito sa Terra Classic, ay ayan, pwede. At masasabi kong talagang aangat yung value yan kung pag pumayag si Ginoong CZ. Pero kung pag siya ay tumanggi, ay ayan, hindi natin alam. Kailangan ulit na mag-isip ng ibang mga proposal. Yan, ibang mga proposal na para ayan, umangat or magkaroon ng repeg ang stable coin ni Terra Classic. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.